Hello po. So, ito yung ating buksan ng accounts natin. Sheet 1 natin. So, instruction. Date your company name. Ito po yung mga reference na for the drop down. So, dito po tayo sa database. Kita na po ito sa E1 company name. And then, makakita na po lahat ng sa iba't ibang sheets. And then, your accounts natin. Ito po siya. Tapos, punta tayo sa una. Journal. So, ito na yung papalitan natin. Dito ko po kayo mapapasok. Month, day. Dito po mapapasok kayo yung journal entry. So, kung ano po siya sa third account. Dito po yung mga so, nandito yung debit po dito. So, punta tayo sa unang book, cash receipts. So, ganun din siya. Year, month, and day. And then yung client details, yung cash receipt details. And then meron na po siya dito ang summary. Same as cash disbursement, ganun din po. And then, pakasok tayo sa subsidiary purchase journal. Dito nyo rin po nalagay yung address and then yung mga PIN number ng inyong sa purchases po ninyo. And then, kompleto na rin po siya ng lahat. Ilalagay nyo na po yung details. Same as with subsidiary value. So, year, month, and day. And then yung details. No? And then doon sa dulo. Automatic na po magkakaroon ng worksheet. And balance sheet na po. And then meron din periodic po. So, piliin nyo anong month yung gusto nila. So, yung periodic na po. Babago po. Thank you.